Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang napakahalagang gawain po kapag kapanahon ng Kapaskuhan ay ang paglalagay ng Belen. At ngayong taon nga pong ito ay pinagdiriwang natin ang ika-800 anibersaryo ng pagtatayo ng Belen na inumpisahan po ni Saint Francis of Assisi. Kaya sa Rome daw po ngayon, sa Belen, sa St. Peter's Square, ay hindi lang si Maria, si Jose o mga tatlong hari, nakalagay din daw po doon si Saint Francis, ang kanyang statwa, na ginugunita na 800 taon na tayo na nagtatayo ng Belen para ipaalala ang tunay na diwa ng Pasko. Sana po sa bawat tahanan meron din. Meron din po tayong Belen. Tayo po dito sa katedral, meron dito, meron sa labas, meron sa opisina, meron sa kumbento. Dahil walang ibang malinaw na tanda ng Pasko kundi Belen. Hindi si Santa Claus, hindi si Rudolph, hindi si Frosty, Belen. Anong klaseng Kristiyano tayo? Anong klaseng birthday tagapagdiwang ng birthday ni Kristo kung walang Belen sa atin, tahanan? Alam niyo po, wala pong Belen na si Maria lang ang nakalagay. Wala pong Belen na si Jose lang ang nakalagay. Wala pong Belen na pastol lang ang nakalagay, o 3 hari lang ang nakalagay, o mga tupa lang ang nakalagay. Wala po. Sapagkat ang Belen po ay pagsasama-sama ng lahat ng mga umuo sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Ang Pasko ay pagsasama-sama, pagkakaisa ng lahat ng umuo sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Christmas brought people together. Christmas brought people together. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria, at si Maria may misyon galing sa Panginoon. Subalit hindi lamang naman kay Maria nagpakita ang anghel, kay Jose din nagpakita ang anghel sa kanyang panaginip, at binigyan din si Jose ng misyon. Subalit si Jose at Maria ay hindi naman hiwalay na tumupad sa misyon na galing sa Diyos. Sila po'y pinagsama ng misyon na nagmula sa Pasko. They were together, they were brought together. That's why they journeyed together to Bethlehem. Pareha sila, magkasama sila na naglakbay sa Bethlehem. Magkasama sila na tumanggap sa sanggol na si Jesus. At habang nasa Bethlehem, alam natin kung anong nangyari. Nag-krus ang landas nila sa landas ng mga pastol. At hindi doon natapos ang kwento, dahil nag-krus din ang landas nila sa landas ng 3 haring mago. Ang Pasko po ay pagsasama-sama, pagkakaisa ng lahat ng umuo sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Christmas brought them together – because the grace of Christmas
is relationship. The grace of Christmas is connection. The grace of Christmas is coming together, being one, made one by the Lord. Kaya't nakatutuwa po, pag panahon ng Kapaskuhan, napakaraming reunion. Lahat ng uri ng reunion. Reunion ng mga kaklase sa college, reunion ng mga kaklase sa high school, reunion ng mga kaklase sa elementary. Meron bang reunion ng mga kaklase sa kinder? Wala naman yata. Ako po, family reunion. Sa mother side ko, sa December 30. Sa father side ko, January 1. At doon sa parehas, lagi nagsasabi, Father, pwede bang ikaw ang magmisa? Kung hindi naman magmisa, opening prayer. Lagi yun po ang kanilang imbitasyon. Hindi ko po alam kung bakit hindi nila ako iniimbita na kumanta sa reunion. Hindi ko alam kung bakit. Pero reunion, pagsasama-sama, pagkakaisa. Dahil ang Pasko ay tungkol sa ugnayan. Christmas is all about relationships. Relationship with God and with each other. Christmas is all about connections. Connections with God and with each other. Ngayon, kung ang Pasko ay tungkol sa pagsasama-sama at pagkakaisa, kung ang Pasko ay tungkol sa relationship, maintindihan natin na ang mga pinakamahalagang regalo kapag Pasko ay pangunawa at pakikipagkasundo. Pakikipag-usap at pakikinig. Pag-intindi at pagtanggap sa isa't isa. Pagpapakumbaba at pagpapatawad. Anong saysay ng mga regalong ibinibigay natin sa isa't isa kung nag-uumapaw naman sa sama ng loob ang ating puso, ang ating kalooban? Anong saysay ng ating mga pagdiriwang, ng ating mga handaan, kung hindi naman maayos ang ating mga ugnayan? Anong saysay ng pakikiisa natin sa Diyos kung hindi naman tayo nagkakaisa bilang isang pamilya? Christmas should bring us together. Kung paano pinag-isa si Maria at Jose, ang mga pastol at ang tatlong hari, ang Pasko dapat tayong pag-isahin. Kung merong panahon na kailangan at nararapat upang magkasundo, ito na yun, ang panahon ng Pasko. If there is time for reconciliation, then Christmas is the time to reconcile. Christmas is the time to say sorry. Christmas is the time to forgive. Christmas is all about relationships. Christmas is all about connections. Christmas is all about reconciliation. Walang Pasko sa mga taong sarili lang ang iniisip. Walang Pasko sa mga taong pride ang naghahari. Walang Pasko sa mga taong inggit at paghihiganti ang nasa puso.
Hindi pwedeng kanya-kanya pagpasko. Kailangan may mabuting pakikipagkapwa-tao. Christmas must bring us closer together, closer to God, and closer to one another. Amen.